Kayong mabigat ang pasan, ay kay Jesus maglapitan, upang kayo'y masiyahan. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Ano po ba ang pamatok? Ang pamatok po ay ginagamit sa mga kalabaw at saka sa mga baka. Ito yung kanilang pinapasan para makapaghila sila ng mga mabibigat na bagay o makapag-araro. Nung panahon ni Jesus, kalimitan, kapag humatak ang animal, ang kalabaw o ang baka, partner-partner sila. So yung pamatok, dalawang pamatok na magkarugtong. At bawat pamatok dapat sukat dun sa animal, sukat dun sa kalabaw o sa baka. Dahil kung hindi, masusugatan yung batok nila at hindi na sila makakapagtrabaho ng maayos. So kailangan sukat at maayos ang pamatok. Inaanyayahan tayo ni Jesus na pasanin yung pamatok kasama niya. Tandaan natin, hindi sinasabi ni Jesus na tatanggalin niya yung pamatok sa atin o yung ating mga krus, kung tawagin natin, kundi papagaanin niya. Bakit? Kasi pangit yung walang halaga, yung walang pinaghihirapan, Yung problema, yung suliranin sa ating buhay, diba? Sino bang walang problema? Lahat tayo ay meron. Nagkakaiba-iba lang ng bigat. Pero kapag kasama natin si Kristo, yung pamatok na pinapatong sa atin kasama ni Kristo, gumagaan yung pamatok. Ano ngayon yung pamatok na iyon? Masasabi nating pag tumingin tayo sa Poong Jesus Nazareno, yun yung krus. Kaya nga, we all have to carry our crosses. Hindi sinasabi ng Diyos na lumapit kayo sa akin at tatanggalin ko ang krus sa buhay nyo. Lumapit kayo sa akin at mawawala ang problema nyo. Alam nyo po yan, kayong nanditong suki na po sa Quiapo. Pag pumunta tayo sa Quiapo at nagdasal sa Poong Jesus Nazareno, hindi po naman nawawala yung problema natin. Pero nakakayanan natin ito. Dahil lumalapit tayo sa Poong Jesus Nazareno at yung pamatok niya o yung krus niya, pasan-pasan niya, kasama tayong pumapasan din ng krus natin, gumagaan ang ating krus. Binibigyan niya tayo ng lakas, kakaibang lakas, para buhatin ito, para magpatuloy sa buhay. Dahil ang buhay na walang krus ay walang kwenta. Tandaan po natin, ang Poong Jesus Nazareno,
nagpapasa ng krus. Ito ay treasure niya. Mahal niya ito. Sinishare niya sa atin yung kanyang krus at yung cross natin na mabigat. Kapag lumapit tayo sa poong Jesus Nazareno, hindi nawawala yung krus, pero nakakayanan nating buhatin. Nakakayanan nating solusyonan ang mga problema at mga suliranin sa ating buhay. Ganun na lamang ang kailangan nating ipakitang pagtitiwala sa Diyos dahil tayo inaanyayahan ng poong Jesus Nazareno na matuto sa Kanya kung paano magpakumbaba, paano magbuhat ng krus, at paano magmahal sa kapwa. Amen.